Magandang oras mga card lover dahil sa aking pinablish na video noong 2 araw ang nakaraan, yung video na kung paano putulin yung maluluwang na strap ng iyong nabili na mga relos. At nang mapanood yun ng mga kaibigan ko ay automatic. Ito meron akong lima na puputulan na relo dahil ito'y galing pa sa tindahan at medyo maluwang sa kanilang pulso ang mga relos na ito. Kaya mabuti na lang at mayroon akong naitabi na pang putol na tools or gamit. Kaya maayos at walang gasgas yung pagputol natin. So anyway, akin lang ito ibine-vlog kasi magaganda kasi ng mga klaseng relo. Ito yung pinakamura, yung OPK. Andin Seiko. Ito namang dito kulay gold na mamaya ating buksan yan. Yan ay Rolex pero hindi yan yung original na tag 300 million. Yan lamang ay tinatawag na super clone. Ang super clone ay nasa ano lang yan 7,000 to 30,000 pesos. Yung nakikita nyo sa Facebook na 50,000 na palaging nag-post, hindi yung ganun kamahal. Nasa 7,000 to 30,000 lang ang mga yan. So hindi ako sigurado kung magkano to. Basta ito lang yung bracket niyan sa mga super clone. 7,000 to 30,000. Automatic yan at kopyang-kopya sa original. Ang hindi lang kopya dyan ay ang gold. Ito gold plated lang to Kung totoong Rolex to, bakit paputulan niya? Ginto yan Ang strap ng totoong Rolex ay ginto. Kaya hindi dapat putulan yung mga bagong Rolex. Yan ang payo ko sa inyo na kung sino man may Rolex dyan na tag 200 million, 300 million ay huwag niyong paputulan kasi ginto yan Ito nga pati yung kanyang screwdriver ginto rin pero gold plated lang sigurado to. So kakaiba ang kanyang pangputol dahil screwdriver. Talagang pulido ang paggagawa ng Rolex dahil yung pagputol ng kanyang strap ay ginagamitan ng screwdriver. Hindi kagaya nito, itong hinawakan ko, ipupus lang yun matanggal yung lock ng strap at maputol na siya. Dito sa Rolex ay pulidong pulido dahil naka-screw. Merong traha yung pin ng strap. Kaya ito papakita ko sa inyo to. Merong tatlong diyan pwedeng putulin. Merong nakalagay na screw. Merong ganito si Manny Pacquiao Rolex Daytona. Yun ang pinakamaganda sa Rolex, yung Daytona or Daytona. Rolex Daytona, Rolex Submariner, yung pinakauna Oyster Rolex Oyster. Ito kapag mga clone ay pati serial number ay nilalagyan nila. Kaya pinong-pino yan na pagka-engrave. Ganda ng pagkagawa Clone lang yan. It can be 7,000 to 30,000. Nauuso kasi yan sa labas na magsuot ng Rolex yung mga taga Las Vegas, yung pumupunta diyan sa itong mga lugar ng mga milyonaryo ay nagsusuot ng mga ganyan kahit hindi mga tunay yung kanilang mga relo pero mayroong ding halaga. Ito so merong nabibili sa Shopee na mga Rolex pero sobrang naman yun yung tag 1,000 meron ngang 500 pesos pero yun ay mga quartz yun hindi automatic at saka
hindi pulido ang paggagawa. Ito, meron nga mga cards din to mga yung kanyang card sa box. Kaya gaya-gaya talaga niya yung original. At sino bang gumaya? Of course, China. Ang mga nanggagaya. Di ba? Grabe, pati Rolex, ginagaya ng China So yun yung pin, nakatraha yung pin para siyang screw. Ayan, so tanggal din tayo dito So pulido ang paggagawa. Hindi kagaya nung isa na pinupush lang yung lock at putol na kagad. Ito hindi, naka-screw to ayan Ganda siguro kapag meron tayo niyan Nung nag-aral pa ako 1990, ang Rolex ay nabibili pa ng 30,000. Ginto na yun na klaseng Rolex, yung mga Oyster. Pero ngayon 300. Ngayon yung 30,000 noong 1990s, ngayon yan ay nasa 500,000 na kasi ginto. Ginto ang Rolex kaya tumataas ang value niya. Lalo na yung mga Rolex nila Manny Pacquiao na mga limited edition na mamahalin, grabe. Milyon-milyon yun, parang kotse na rin. Lalo na yung kay Manny Pacquiao na Patek Philippe, di ba? Nasa 15 million yun. 15 million Yung Patek Philippe, grabe, ano ba namang mga relos yan. Sobrang mahal naman. So ito, tapos na. Sukat natin to. Magkasing laki lang kami nung nagpaputol nito Ayan, maganda talaga ang Rolex. At sa ating mga ka-TH dyan na nanonood, kapag nakahukay kayo ay bili kayo ng ganyan. Kasi ang Rolex na ginto na relo ay hindi yan, tumataas din yan ang value kahit luma kasi ginto nga siya. So nakabase sa ginto ang Rolex, ang presyo niya. At kahit na matagal na yan na Rolex, mahal pa rin dahil ginto ang mga Rolex. Pero itong hinawakan ko dito, ito'y ano lang to, tinatawag na imitation. Ang tawag ngayon ay clone. Clone at super clone, dalawang klase yan Ang clone ay 7,000. Ito yata clone to. And then, yung 30,000 na Rolex, yun yung super clone na talagang kopyang-kopya yung original. Ayan, so kung may bala kayong bumili ng mga super clone, meron dyan sa Facebook nagbebenta, ang mahal nga lang 50,000 sobra naman. 7 to 30,000 lang ang clone at super clone sa mga hindi pa nakakaalam ng presyo nito. Okay, so yung suot ko clone lang yun 7K, pero maganda siya. So eto, ganda nito pag nag-attend ka ng mga wedding, ng mga birthday, di ba? Kasi ang relo, kahit na relo lang yan, pero timepiece. At yan ay simbolo rin ng luxury. Parang luxury cars Kapag meron kang branded na relo, ay parang may luxury cars ka na rin. So doble siya. Timepiece pa siya. At hindi lang yan, ay parang ano na rin siya, bracelet na ginto. At maganda talaga siya kapag naka-attire ka sa party. So hindi siya dapat araw-araw suotin kapag may party lang. Okay, so yan lang ang aking may share sa inyo kung paano putulin kapag meron kayong Rolex. At kapag original ang Rolex nyo, huwag nyo lang putulan kahit na malaki yan. Kasi lahat yan ginto. Pero kapag mga ganito na mga clone, super clone, or replica ay putulan nyo na kasi mura lang naman, di ba? Mga cart lover. Alright, sa mga bago pa lamang sa channel, kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli.